Noong November 28, 1991, habang ang karamihan sa mga Amerikano ay nagdiriwang ng Thanksgiving kasama ang kanilang pamilya, isang tahimik na bahay sa Costa Mesa, California, ang naging saksi sa isang nakakakilabot na krimen. Isang babae ang nagpunta sa bahay ng kanyang dating kasintahan, humihingi ng tulong, duguan at nanginginig. Ngunit nang dumating ang mga otoridad sa kanyang tahanan, hindi nila inaasahan ang kanilang matutuklasan. Hey everyone! Welcome back to our channel. Ngayon ay pag-uusapan natin ang nakakakilabot na pangyayari sa buhay ng mag-asawang Nelson. Kung nagugustuhan ninyo ang aking mga video, maaari ninyong i-consider na i-click ang subscribe button. Maraming salamat po. Ngayon alamin natin ang katotohanan. Si Umayma Ari Nelson ay ipinanganak noong 1968. Nakatira malapit sa border ng Sudan sa Southern Egypt. Lumaki siya sa isang liblib na lugar na lubog sa matinding kahirapan. Sa isang bahay na puno ng galit at karahasan, pinalaki siya ng isang ama na malupit at may masamang pagnanasa, hindi lamang sa kanyang asawa, kundi pati na rin sa kanilang mga anak. Noong bata pa si Umayma, siya ay sapilitang sumailalim sa female genital mutilation na isang cultural tradition. Ginawa nitong hindi lamang masakit, kundi halos imposibleng maging komportable para sa kanya ang pakikipagtalik habang buhay. Ang FGM ay isang malupit na proseso kung saan inaalis ang bahagi ng ari ng babae na nagbibigay ng kasiyahang sexual. Gamit ang mga primitibong kagamitan, kadalasan, isinasagawa ito ng walang pampamanhid at ang operasyong ito ay ginawa kay Umayma noong siya ay 7 years old pa lamang na nag-iwan ng pangmatagalang psychological at pisikal na epekto sa kanya. Lumaki siya sa isang konserbatibong pamilya, ngunit palaging nangangarap ng mas magandang buhay sa labas ng Egypt. Kalaunan, nagkaroon ng lakas ng loob ang kanyang ina upang iwan ang malupit nitong asawa. Dinala niya ang kanyang pamilya sa isang lugar na tinatawag na City of the Dead na isang slum area na napapalibutan ng mga libingan. Isa sa pinakamalaki at pinakamaruming lugar sa Cairo. Tinatayang mahigit 1 milyong tao ang nagsisiksikan sa lugar na ito, na pinagbubuklod ng iisang bagay at ito ay ang desperasyon. Si Umayma ay isa sa kanila. Sa kabila ng kanyang magulong simula sa buhay, hindi maikakaila na siya ay maganda. At noong siya ay 18 years old, nakilala at na-inlove siya kay Roger Stainbrook, isang Amerikano na nagtatrabaho sa industriya ng langis. Hinimok siya ng kanyang pamilya na magpakasal at syempre, hindi na siya nagdalawang isip. Nagpakasal sila noong 1986. Nagdesisyon siyang lisanin ang kanyang bayan at lumipat sa Estados Unidos para sumama sa kanyang asawa. Ngunit ang happily ever after ay hindi kailanman nangyari. Ang minadaling kasal ay agad na nasira sa hindi malaman na dahilan. Sa batang edad, si Umayma ay nanirahang mag-isa sa Amerika nang walang sapat na pera at kakaunti lamang ang alam sa wikang Ingles. Napagtanto niyang ang tanging paraan upang magkaroon ng kaunting seguridad ay ang makipag-date sa mga lalaki sa bar. Sa totoo lang, ito lang ang kanyang pagpipilian maliban sa pagbabalik sa Cairo, isang bagay na hindi man lang sumagi sa isip niya. Kaya't nagpatuloy siya. Wala siyang masyadong alam na trabaho, ngunit nagawang makaraos sa pamamagitan ng pagiging yaya, kasambahay, at iba pang mga trabahong nakukuha agad ang bayad. Dahil sa kanyang taglay na kagandahan, nakapasok si Umayma sa part-time na pagmomodelo. Nakatulong ito upang matustusan ang kanyang upa sa bahay sa loob ng ilang panahon. Ngunit kalaunan, napagod siyang umasa lamang sa maliit na sahod sa pagmomodelo, kaya naman nagsimula siyang maghanap ng ibang paraan upang magkaroon ng mas matatag na kita. Hindi nagtagal, nakaisip siya ng pagkakakitaan sa paggawa ng krimen. Nagkaroon siya ng sunod-sunod na relasyon sa iba't ibang lalaki, hindi dahil sa pagmamahal, kundi para lokohin at perahan sila. Paulit-ulit niya itong ginagawa. Habang lumalala ang kanyang mga gawain, nagsimula siyang itali ang kanyang mga biktima at tinatakot sila gamit ang shotgun habang ninanakawan. Isang dating kasintahan niya na si Robert Hanson, ang tiyak na makakapagpatunay kung gaano kabangis si Umayma. Kapag nakuha na ni Umayma ang gusto niya, bigla na lang siyang nawawala. Ginagastos niya ang pera at agad naghahanap ng susunod na biktima.
Malamig, matapang, at walang awa. Ngunit tila hindi siya nababalisa sa kanyang mga ginagawa. At noong 1991, sa edad na 23, nagtungo si Omaima sa Orange County, California. Doon niya nakilala ang kanyang pinakamalaking target na si William Edwin Nelson, kilala sa tawag na Bill, isang 56 years old na tubong Texas. Dati siyang piloto ngunit natanggal sa trabaho matapos mahuli sa smuggling ng marijuana at mga electronics mula at patungong Mexico. Dahil dito, nakulong siya sa federal prison ng 4 na taon. Ngunit sa kabila ng kanyang record, kilala si Bill bilang isang mabait na tao. Matapos makalaya, nagtungo rin siya sa Orange County upang magsimula muli. Sa kabutihang palad, nakahanap siya ng trabaho sa isang mortgage company. Laging ipinagmamalaki ni Bill ang malawak niyang lupain sa Texas at madalas siyang magpakitang gilas gamit ang kanyang pera upang makuha ang gusto niya. Bukod doon, siya rin ay ama ng 5 anak at lolo ng 17 apo. Samantala, likas na nahumaling si Omaima sa matandang lalaki. At may iba't ibang dahilan kung bakit. Isa na rito ang paniniwalang mas magiging maayos ang pagtrato nito sa kanya. Malamang, iniisip din niyang mas mayaman si Bill kumpara sa mga mas nakababatang lalaki na nakikilala niya. Nang malaman niyang may-ari si Bill ng isang pulang Corvette, marahil inisip niya na tumama siya sa jackpot. Ipinagmalaki rin ni Bill kay Omaima na siya ay may malaking rancho sa Texas. At mukhang swak na swak si Bill sa kanyang panlasa. Isang mayamang matandang lalaki. Sa unang tingin pa lang, nag-click na agad ang dalawa. Sa kabila ng malaking agwat ng edad, nahulog sila sa isa't isa. At wala pang isang buwan matapos magkita, nagpakasal na sila. Hindi sila nag-aksaya ng oras sa pagpaplano ng ingrandeng kasal. Sa halip, nagdaos lang sila ng seremonya sa telepono na pinangunahan ng isang Egyptian na pari. Matapos nito, agad silang nagmaneho patungong Phoenix, kung saan nakahanap sila ng Justice of the Peace upang gawing opisyal ang kasal nila. Pagkatapos ng kasal, nag-road trip ang bagong mag-asawa papuntang Texas at Arkansas para sa kanilang honeymoon. Dito ipinakilala ni Bill si Omaima sa kanyang pamilya. Matapos ang ilang linggo ng paglalakbay, bumalik ang mag-asawa sa apartment ni Bill sa Costa Mesa upang magsimula ng bagong buhay na magkasama. Tinawagan pa ni Bill ang kanyang anak na si Margaret sa panahong ito upang ikwento kung gaano kaganda ang pagsasama nila ng kanyang bagong asawa. Masaya siyang naghahanda para sa kanilang unang Thanksgiving at tila wala nang mas gaganda pa sa takbo ng kanyang buhay. Inimbitahan ni Bill si Margaret na sumama sa kanila sa pagdiriwang, ngunit tinanggihan ito ng kanyang anak. At iyon ang huling beses na nakausap niya ang kanyang ama. Mabilis na naglaho ang ilusyon ng masayang buhay ng mag-asawa. Noong December 1, 1991, ng madaling araw, isang lalaking nagngangalang Jose Esquivel ang nagising sa malakas at desperadong katok sa kanyang pintuan. Dahil sa pagkagulat, naisip niyang sumilip muna sa bintana bago magdesisyong buksan ang pinto. Wala siyang nakita roon, maliban sa isang pulang Corvette na hindi niya pa kailanman nakita noon. May hindi magandang pakiramdam si Jose tungkol sa sitwasyon, kaya sa halip na sagutin ang kumakatok, pinili niyang huwag na lang magbukas ng pinto. Makalipas ang ilang oras, bandang 1:00 ng hapon, bumalik ang pulang kotse. Muli may kumatok sa kanyang pinto. Sa pagkakataong ito nang buksan niya, si Omaima ang nakita niya. Nagkaroon sila ng maikling relasyon mahigit 1 taon na ang nakalipas. Nagulat siya nang makita ito sa kanyang harapan. Walang tigil sa pag-iyak at ipinapakita ang mga sugat sa kanyang muka at kamay. Ayon kay Omaima, ginahasa siya ng kanyang asawa. Binugbog at kinulong sa kanilang bahay ng maraming araw. Ngunit nagawa niyang makalaya nang napakawalan niya ang isa niyang braso, kinuha niya ang lampshade at hinampas si Bill Nelson hanggang sa siya ay mamatay. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, iginiit ni Omaima na ginawa niya ito bilang pagtatanggol sa sarili. Ngunit hindi lang doon natapos ang kanyang revelasyon kay Jose. Ibinunyag niyang pinagputol-putol niya ang katawan ni Bill at inilagay sa mga garbage bag. Kailangan daw niya ng truck o anumang sasakyan upang maitapon ang katawan ng kanyang asawa. Bilang kapalit ng kanyang tulong, inalok niya si Jose ng $75,000 at 2 motorsiklo.
Kunwari, pumayag si Jose at sinabihan niya itong hintayin siya sa apartment ni Bill habang kinukuha niya ang kanyang truck. Pagkaalis ni Umayma, agad niyang tinawagan ang 911. Di nagtagal, natagpuan ng mga pulis ang sasakyan ni Bill kung saan naroon si Umayma. Sinimulan nilang tanungin siya kaagad, ngunit itinanggi niyang may sinabi siya kay Jose. Ayon sa kanya, nasa Florida lang daw si Bill para sa isang business trip. Sa una, tila nakikipagtulungan si Umayma, ngunit napansin ng mga investigador na parang may mali sa kanyang mga sagot. At minsan, taliwas ang sinasabi niya sa nauna niyang pahayag. Sa loob ng sasakyan, natagpuan ng mga pulis ang isang maleta na may laman ng mga lamang loob ng tao. Sinabi ni Umayma na ang mga ito ay mula sa isang taong pinatay ni Bill. Isa sa mga bahagi ng katawan na natagpuan ay isang pares ng baga na may maiitim na marka. Ayon sa isang investigador, ang itim na marka ay indikasyon na ang biktima ay naninigarilyo at si Bill ay kilalang naninigarilyo. Bagamat hindi pa sigurado kung kay Bill nga ang mga parte ng katawan, alam ng mga pulis sa puntong iyon na isa itong kaso ng brutal na pagpatay. Hindi handa ang mga pulis sa mga susunod na matutuklasan nila. Madali silang nakakuha ng search warrant para sa apartment ni Bill Nelson at doon nila nakita ang ilang bagay na tunay na nakakikilabot. Una nilang natagpuan ang bag na may lamang mga garbage bag at nang buksan nila, tumambad ang mas marami pang bahagi ng katawan ng tao. Sa kwarto ni Bill, nakita nilang ang kutsyon ay basang-basa ng dugo. Ang 4 na poste ng kama ay nasira, tanda ng matinding pag-aaway. Sa paligid, may nakita silang nasirang lampshade at plancha na parehong may dugo, mga himay-himay na laman at buhok. Sa loob ng banyo, nakasabit sa hanger sa ibabaw ng bathtub at unti-unting tumutulo ang dugo mula sa isang katawan na halos wala ng laman. Ang katawan ni Bill ay binalatan. Kung inakala mong tapos na ang lahat, mas nakapanghihilakbot ang sumunod nilang natagpuan sa kusina. Sa ibabaw ng stove, nakapatong sa kawali ang 2 kamay ng tao na pinrito at hinaluan ng karne ng turkey. Sa basurahan, may nakita silang piraso ng balakang ni Bill na nakahalo sa iba pang piraso ng karne at cranberry sauce. Sa unang tingin, akala ng mga pulis na puno lang ng frozen vegetables ang freezer. Ngunit nang alisin nila ang mga plastic bag sa harapan, may nakita silang isang malaking bilog na binalot ng aluminum foil. Dahan-dahan nilang binuksan ang foil at doon nila nakita ang ulo ni Bill. Laking gulat nila nang mapansin nilang mukhang pinrito din ito. Ayon kay Umayma, siya raw ay ikinulong at pinahirapan ni Bill. Ngunit ayon sa mga investigador, si Bill mismo ang may mga marka ng pagpapahirap at itinali pa ito. Sumailalim si Umayma sa pagsusuri upang makita kung siya ay ginahasa. Lumabas ang resulta at ito ay negatibo. Doon na nagsimulang magduda ang lahat sa kanyang kwento. At nang sinabi ng mga medical examiners na ang mga galos at sugat sa katawan ni Umayma ay mula sa paghiwa ng kung anong bagay, lalo lamang tumibay ang kaso laban sa kanya. Kaagad siyang dinala para sa interogasyon. Napakaraming ebidensya ang inilatag sa harapan niya. Isang tambak ng katibayan na malinaw na nagdadawit sa kanya sa krimen. Sa una, pilit niyang sinasabi na parang buhay pa si Bill. Pero kalaunan, nang malaman niyang huli na ang lahat, unti-unti na siyang bumigay at nagsimulang magtapat. Sinabi niyang wala siyang maalala tungkol sa pagpatay kay Bill, nagising na lang daw siya isang araw at natagpuan itong nasa loob ng mga garbage bag. Ayon pa sa kanya, may mga demonyong sumanib sa kanya na nag-utos na gawin niya ang lahat ng iyon. Nakita pa raw niya sa kanyang isipan ang 2 babaeng balot ng dugo. Paulit-ulit na sinasabi sa kanya na kailangang mamatay si Bill. Habang muling binubuo ng mga investigador ang katawan ni Bill, natuklasan nila ang mas nakakapangilabot na detalye tungkol sa kanyang sinapit. Namatay si Bill sa hindi bababa sa 25 na matitinding hampas sa ulo. Base sa investigasyon, posibleng si Bill at Umayma ay may ginagawang bondage roleplay sa kanilang kwarto nang makumbinsi ni Umayma si Bill na hayaan siyang itali nito. At doon nagsimula ang kanyang bangungot. Ang ginawang paghiwa at pagputol sa katawan ni Bill ay napakalinis at eksakto. Napaisip tuloy ang mga medical examiners na
Posible kayang hindi ito ang unang beses niyang ginawa yon? At nang timbangin nila ang mga natirang bahagi ng katawan ni Bill, napansin nilang kulang ang timbang nito kung ikukumpara sa nakarehistro sa kanyang lisensya. Sa simpleng pagkwenta, may nawawalang 80 hanggang 100 pounds mula sa katawan ni Bill Nelson. May isang kapitbahay na nagulat na buong weekend ay narinig niya ang garbage disposal na umaandar mula sa loob ng apartment ni Bill at Umayma, hanggang sa tuluyang masira ito. Dito na nag-umpisang magtanong ang mga investigador. Posible kayang kinain ni Umayma ang ilang bahagi ng katawan ng kanyang asawa? Pagkatapos ng kanyang pagkaaresto, nadiskubre ng mga otoridad ang isang pattern sa mapang-abusong ugali ni Umayma sa kanyang magulong nakaraan. Mula sa pakikipagrelasyon sa mga sugar daddy, panloloob, at maging sa ilang kaso ng pagnanakaw sa mga convenience store. May isang pagkakataon pa nga kung saan sinubukan siyang pigilan ng dalawang babaeng security guard habang nagnanakaw sa isang department store. Ayon sa ulat, bigla raw itong nagwala at muntik ng kagatin ang dibdib ng isa sa mga guwardya. Pagkatapos, sinubukan din niyang kagatin ang ari ng isa pa. Doon siya nakatakas ng panandalian bago siya muling nahuli. Si Umayma, na 24 years old noon, ay sinampahan ng kaso para sa pagpatay kay Bill Nelson noong December 2, 1992. Habang nasa paglilitis, ipinasok ng prosecution sa witness stand ang kanyang dating nobyo na si Robert Hanson. Isinalaysay nito kung paano siya ikinadena ni Umayma sa kama isang gabi, sabay labas ng baril at inutusan siyang ibigay lahat ng kanyang pera. And she pulled the gun out and she put the gun to my face and said she wanted, for me to give her money. Sa kabutihang palad, nakawala si Robert at nakuha niya ang baril mula kay Umayma. Pero hindi siya nagreklamo sa pulis dahil labis siyang nahiya. Hindi niya matanggap na naisahan siya ng isang babae. Kaya't walang naisampang kaso noon laban sa kanya. Ayon sa depensa, biktima si Umayma na napilitang kumilos laban sa kanyang mapang-abusong asawa. Marin nilang ipinagtanggol ang kanyang pagiging inosente, ngunit ayon sa Deputy District Attorney, si Umayma ay isang manlilinlang at mandarambong na planado na ang lahat. Ang pagpatay, ang pagtakas dala ang pera ni Bill, ang kanyang mga credit card, at ang mamahaling kotse nito. Ang buong paglilitis ay puno ng nakakakilabot na testimonya tungkol sa mga detalye ng krimen. Ikinuwento ni Umayma sa hurado na sinaksak at binugbog niya ang kanyang bagong asawa hanggang sa mamatay upang umano'y pigilan itong saktan siyang muli. Sinabi niyang nataranta siya matapos ang krimen. Ayon sa kanya, 12 oras niyang pinira-piraso ang katawan upang mapadali ang pagtatapon nito. Inamin din niya na niluto niya ang mga kamay ni Bill para matanggal ang mga fingerprint nito. Isinalaysay din niya na hinalo niya ang mga parte ng katawan ni Bill sa natirang pagkain nung Thanksgiving at itinapon ito sa basurahan. May hinala ang mga investigador na ilan sa mga pagpapahirap na ito ay ginawa habang buhay pa si Bill. At may mga bulong-bulungan pa na binalak ni Umayma na ipakain ang katawan ni Bill sa sariling pamilya nito. Isang halimaw na babae, ganito inilarawan ng marami si Umayma Nelson. Ayon sa psychiatrist ni Umayma, isa siyang taong may malalim na sakit sa pag-iisip o isang psychotic. Ang kanyang mga pahayag ay nagbigay ng mas madilim na pagtingin sa isipan ni Umayma at kung gaano siya kabaliw. Sinabi ng psychiatrist na habang pinipira-piraso nito ang katawan ni Bill buong gabi, nagsuot pa raw si Umayma ng pulang sombrero, pulang high heels at lipstick bilang bahagi umano ng isang ritual. Ipinahayag ni Umayma na nagsimula siyang maniwala na siya raw ay may lahing sinaunang Egyptian. Ayon sa kanya, nakikipag-ugnayan daw sa kanya ang mga sinaunang espiritu at sila raw ang gumagabay at umaakto sa kanyang ngalan. Be soft-spoken. I found her to be rather childlike. She was frequently very sad and often tearful. She began to fantasize that she was descended from ancient Egyptians. Kahit na walang ebidensyang siya ay inabuso ni Bill, ginamit ng kanyang depensa ang isang forensic psychologist upang ipakita na si Bill daw ay nang molestiya sa kanya. Sinabi raw ni Umayma na pinipilit siya ni Bill na bigyan ito ng oral sex araw-araw, kasabay ng pang-aalipusta at pagmumura. Ayon sa kanya,
Nagagalit si Bill kapag hindi siya sumusunod. At ito raw ang nagtulak sa kanya sa tuluyang pagkabaliw. Isa sa pinakamabigat at pinakanakakagulat na pahayag ni Umayma ay inamin niyang niluto niya ang ribs ni Bill sa istilong parang nasa restaurant. At ayon mismo sa kanyang mga salita na masarap at matamis daw ang karne ng kanyang asawa, sinabi pa niya na, "Kinakain ko lang ang mga parte na may laman, lalo na ang mga hita at binti. Paborito ko yan. Gumagawa ako ng masarap na soup gamit ang dila at ginagamit ko ang mga mata para sa masustansya na sabaw." She stated that she had cooked some of his ribs in the oven, put some barbecue sauce on it, and actually tasted it. Iginiit ng kanyang abogado sa korte ang matagal na pagdurusa at pang-aabuso raw na naranasan ni Umayma. Ipinakita ang malinaw na sintomas ng PTSD at sinabi ng abogado na halos lahat ng miyembro ng kanyang pamilya ay nanakit, ng api o ng abuso sa kanya sa iba't ibang paraan. Habang ginaganap ang paglilitis, humingi ng tulong ang korte kay Umayma Nelson upang matunton ang ilang nawawalang bahagi ng katawan. Ayon sa korte, may nawawalang humigit kumulang 130 pounds ng katawan ni Bill. Alam mo ba kung saan ito napunta? Sumagot lamang siya ng, "Hindi, lahat ng parte niya ay nandoon." Nanumpa siya sa Diyos na hindi niya kailanman kinain si Bill at hindi siya isang halimaw. Sinabi pa niya na madalas siyang posasan at itali sa mga upuan ni Bill at minsan pa nga raw ay itinapon nito ang kanyang alagang pusa palabas ng bintana ng sasakyan. Dagdag pa niya, habang nasa road trip sila, tinakot siya ni Bill na ililibing siya sa disyerto kapag hindi siya sumunod sa mga kagustuhan nito. Gayunpaman, kahit paggrabe at sobra ang ginawa niya sa katawan ni Bill, pinawalang sala si Umayma sa kasong first-degree murder matapos ang 6 na araw ng deliberasyon ng hurado. Wala raw sapat na ebidensyang magpapatunay na planado o sinadya ang krimen. Hinatulan si Umayma Ari Nelson ng 27 years sa bilangguan para sa second-degree murder, kasama na rin ang mga kasong assault, illegal na pagkulong, at pagnanakaw sa dati niyang kasintahan ayon sa report ng Orange County Register. Humingi ng tawad si Umayma para sa pagpatay niya kay Bill Nelson at sinabi niya na, "Nasa isang sitwasyon ako kung saan buhay o kamatayan ang kapalit. Kung hindi ko siya pinatay, ako ang mamamatay noon." I don't know where to go or who to call or what to do. And I got mixed, like confused. I don't know who I am or who's that person I'm not related to. I thought he's a stranger. I thought, what am I doing in this place? 2 beses na tinanggihan ang parol ni Umayma. Noong 2006 at 2011, ngunit patuloy pa rin niyang iginigiit na self-defense ang dahilan ng pagpatay niya sa kanyang asawa. Habang nasa kulungan noong dekada 90, nagpakasal siya sa isang lalaking may kapansanan, nasa edad 70s na ito, at pumanaw na rin mula noon. Ayon sa mga ulat, sinabi ni Umayma na hindi kailanman natakot sa kanya o nabahala ang kanyang bagong asawa. At dagdag pa niya, totoong minahal niya ito. Iniwanan pa raw siya nito ng malaking halaga ng pera. Magiging eligible si Umayma para sa parol sa edad na 58 sa taong 2026. Hanggang ngayon, nananatili pa rin siyang nakakulong sa Central California Women's Facility sa Chowchilla. Ang kasong ito ay isa sa mga pinaka-controversial at nakakagimbal na krimen sa kasaysayan ng Amerika. Hindi lamang dahil sa karumaldumal na paraan ng pagpatay, kundi dahil sa mga tanong na iniwan nito. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang tao para sa kalayaan? At paano natin huhusgahan ang isang taong nagsasabing siya ay biktima, ngunit kabaligtaran ang pinapakita ng mga ebidensya? Siya ba ay biktima na lumaban o isang mamamatay tao na walang awa? Sa bawat krimen, may 2 mukha ang istorya, ang biktima at ang salarin, ngunit minsan sila'y iisa. Kung nagustuhan niyo ang video, don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga bagong videos. Maraming salamat po sa lahat. Hanggang sa muli, paalam.